Gaano nga ba kahalaga ang kasal sa pagsasama ng dalawang tao? Paano kung kailan handa ka na, ay saka naman hindi sasang-ayon ang tadhana na makasal kayo? Ano ang gagawin mo? Dear Papa Van, parati akong nakikinig sa programa nyo. Pati na ang mga kasamaan ko sa palengke ay nahuhumaling na rin sa inyo. Tuwing tanghali ng Sabado at Linggo ay tutok na sila sa pakikinig. Ako pala si Edna Lee, 24 years old at tindera sa palengke. Meron akong asawa. Siya si Benjo. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mahigit 5 taon na kaming nagsasama. Kahit hindi kami kasal ay okay naman ang pagsasama namin. Ang aming pagsasama ay tinatawag na kasal sa banig dahil meron na kaming 3 anak. 5 years old ang panganay namin. 4 years old yung pangalawa at yung pangatlo naman ay 3 years old. Nagbe-birth control na ako dahil ang hirap ng do-re-mi ang mga anak. Pagpapadyak ang hanap buhay ni Benjo. Sa aming sitwasyon ay halata namang mahirap lang kami. Sa kabila nun ay mahal pa rin namin ang isa't isa. Magkatuwang naming inaalagaan ang mga anak namin. Isa sa pangarap ko ay ang umasenso ang buhay namin. Nang hindi na kami tuluyang makulong sa rehas ng kahirapan. Sino ba namang ayaw ng masaganang buhay, di ba? Hindi biro ang pagiging tindera sa palengke. Kailangan mo talagang mabenta ang mga gulay bago pa man abutan ng pagkalanta. Dahil kapag nalanta ang mga to, malalanta na rin ang puhunan mo. Mahihirapan ka nang makabawi. Ang kapatid kong huminto na sa pag-aaral ang siyang nagbabantay sa anak namin sa tuwing nagbebenta ako sa palengke. Sanay na ako sa ganitong klase ng pamumuhay. Sanay na ako sa hirap. Kasama ko sa pagtitinda ang kaibigan kong si Nena. Katulad ko rin siyang isang kahig, isang tuka. Hindi man kami minsan nakakabawi ng puhunan, andyan pa rin siya para magpaalala sa akin na tawanan na lang namin ang buhay kahit na sobrang hirap. Aminado naman kaming mas mahirap talaga ang trabahong pisikal pero konti lang ang kinikita. Kumpara sa trabahong utak, yun ang may malaking kita. Kasalukuyan kaming nagkukwentuhan ni Nena nang dumating si Benjo. Oh, parang ang init ng tsismisan nyo dyan na. Tirik na tirik ang araw. Tanong niya sa amin habang tagatak ang kanyang pawis. Hindi kami nagchichismisan. Itong gulay kasi namin natirikan na ng araw kaya ayan, nalalanta na. Lugi na naman. Malungkot kong sagot. Kasunod nun ay agad ko nang inasikaso si Benjo. Pinagpahinga ko muna siya at binigyan ng tubig dahil alam kong pagod siya mula sa pagpapadyak. Pinunasan ko rin ang likuran niya. Mahirap ding matuyuan siya ng pawis at baka magkasakit siya ng wala sa oras. Kapag ganun ay paniguradong mamomroblema kami sa gastusin sa gamot. Kaya mainam na kako ang nag-iingat. Dahil sa sobrang abala naming mag-asawa sa paghahanap buhay ay hindi na talaga namin napag-uusapan ng tungkol sa pagpapakasal. Hanggang sa mabanggit sa amin ni Nena ang tungkol sa kasalang bayan. Baka raw kasi interesado kami ni Benjo. Naku, gastos lang yan. Pambabara ko. Uy, mas mainam pa rin yung may papel kayong pinanghahawakan sa pagsasama niyong dalawa. Hirit ni Nena na tinawanan naman ni Benjo. Baka madagdagan pa ng isang anak namin kapag nagkataon yan. Hirit naman ang mahal ko. Pero para sa akin, tama ng 3 anak.
Oo, dati gusto ko ring makasal kami ni Benjo. Pero nung nagkaanak na kami at umabot sa 3, ay hindi ko na iniisip pa ang pagpapakasal. Dagdag gastos lang kasi sa totoo lang. Mabuti naman sana kung mapera kami. Pero si mama, pilit pa rin akong sinasabihan na magpakasal kami dahil baka raw gumawa ng kalokohan si Benjo at iwan kami. Kapag nagkataon daw, ay wala kaming maihabol sa kanya dahil hindi kami kasal. Sa isip ko, imposible namang iwan pa ako ni Benjo. Tsaka wala rin naman siyang ipambababae dahil wala siyang pera. Kaya lang mas lalong naging makulit si mama nang malaman niyang may kasalang bayang magaganap sa amin. Malakas naman ang loob kong hindi ako iiwan ni Benjo. Tsaka masyado na rin kaming matatanda para pag-usapan ng hiwalayan pag nagkataon. Pero mapilit pa rin ang aking ina. Dapat daw may basbas ng Diyos ang pagsasama namin. Isa pa'y pangarap din daw niyang makita akong nakatrahe de boda kahit na simple lang. Hindi ko naman pinapangarap yung mga ganon dahil alam kong kaartihan lang yun. Gusto ko lang namang umayos ang buhay at pagsasama niyo ni Benjo, lalo na't may mga anak na kayo. Giit niya. Bakit kayo ni Papa, Ma? Kasal nga kayo pero di naman gumanda ang buhay natin, di ba? Pambabara ko sa aking ina. Nag-uusap pa kami ni Mama nang dumating naman si Benjo galing sa pagpapadyak. As usual, pati si Benjo ay kinumbinsi ng aking ina na magpakasal. Pero hindi niya rin napapayag. Ani Benjo, kasal na raw na may tuturing ang pagkakaroon namin ng 3 anak. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa inyong dalawa. Sarap niyong pag-untugin eh. Singhal ni nanay sakay binaling sa benta namin ang usapan. Dahil sa tumal ay nagpasya akong umextra na lang muna sa pagiging labandera. Pinapanalangin ko na lang na sana hindi kami magkakasakit ni Benjo. Nang sa ganun ay makapagtabi ako ng pera para sa pag-aaral ng mga anak ko. Lalo na't maliliit pa lang sila. Kaya may panahon pa ako kahit papano na mapag-ipunan ang lahat. Sana lang talaga may benta ko lahat ng gulay ko sa palengke. Mas importante kasi sa akin yun kesa sa pagpapakasal. Sapat na sa aking kasal kami sa banig ng asawa ko. Tutal, nagmamahalan naman kami. Sa kagustuhan kong kumita pa ng mas maraming pera, ay naghanap ako kung saan ako kukuha ng pandagdag puhunan. Bukod sa gulay ay nagbebenta na rin ako ng prutas. Hanggang sa makilala ko si Tiago na nagpapa 5'6", kung saan araw-araw ang hulugan. Sa isang buwan ay tiyak namang mababayaran ko na siya. Kailangan ko yun para mas lumaki ang negosyo ko at lumaki pa ang kita ko. Kumuha ako ng 2 units na nagkakahalagang 3,000. Kahit 2,700 lang ang nakuha ko ay ayos na rin. Sa loob ng isang buwan ay magbabayad ako ng tig-100 kada araw. Kailangan talagang araw-araw para hindi magpatong-patong. Para hindi rin ako mahirapan sa pagbabayad. Kaya lang sa pagdaan ng ilang araw ay naging matumal ang benta kong gulay at prutas. Umabot na rin ng 5 units ang dati ay 2 units lang na utang ko kay Tiago. Mula sa 100 araw-araw ay naging 250 na per day ang hinuhulog ko. Kung ako sa'yo, ititigil ko na yung kauutang ko at baka magkanda patong-patong na mamaya ang bayarin mo. Nakakabaliw ang maraming utang, Ednali. Nalulokang sabi ni Nena sa akin. May punto naman ang kaibigan ko. Pero para sa pamilya ay hindi talaga ako susuko. Wala naman kaming ibang pangarap kundi ang guminhawa lang ang buhay ng pamilya namin.
Pero habang tumatagal ay untian na nga akong nalubog sa pagkakautang. Mas naghirap ang buhay namin dahil nalugi na rin ang munting negosyo ko. Nahirapan na akong makabayad dahil kakaunti lang ang kinikita ni Benjo. Ni hindi pa nga yun sumasapat para sa pagkain namin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Minsan hindi na ako nagbubukas ng pwesto sa palengke dahil takot na akong singilin ni Tiago. Sana, hindi na lang ako umutang sa 5-6. Minsan na rin kaming nagkasagutan ni Tiago dahil sa dalang kong maghulog ng utang ko. Nakailang pakiusap na rin ako sa pagbabayad sa kanya. Mukhang desidido na kasi siyang ipabarangay ako. Mabuti na lang talaga at tinulungan ako ni Nena. Pinahiraman niya ako ng walang interes. Yun ay para hindi na raw kami magbulyawan pa ni Tiago. Laking pasasalamat ko sa kaibigan ko. Pero kailangan ko talagang makakita ng mas maiging solusyon upang mabayaran ko si Tiago. Paano na kaya to? Ang gusto ko lang naman ay guminhawa ang buhay namin. Pero sa nangyayari ay mas lalo pang humirap ang lahat. Hanggang sa meron na namang kasalang bayan sa simbahan. Tulad ng dati ay kinukulit na naman ako ng nanay ko. Sabi niya, ito na raw ang pagkakataon na magpakasal na kami ni Benjo. Tugon ko naman, hindi solusyon ang pagpapakasal sa problema ko ngayon. Ang solusyon na hinahanap ko ay kung saan makakakuha ng perang pambayad sa utang ko kay Tiago. Kung solusyon lang talaga ang kasalang bayan para mawala ang utang ko ay ginawa ko na sana, kako. Ang hirap solusyonan ng problemang pera sa totoo lang. Buti na lang at walang nagkakasakit sa pamilya ko. Maluloka siguro talaga ako kapag nangyari yon. Ang ginawa ko ay mas inigihan ko na lang ang paghahanap buhay. Bukod sa pagkuha ng labada, ay tumanggap na rin ako ng paglilinis ng ibang bahay para lang magkapera. Kaya lang hindi pa rin sapat yun para mabayaran ko na lahat ng utang ko kay Tiago. Nung oras na ng singilan at nagkita na naman kami ni Tiago, papunta sana ako noon para sa aking paglalabada. As usual, ganun pa rin. Singilan na may halong galit. Parang naglalaro lang daw kami ng tagu-taguan. Ang hindi niya lang alam ay gumagawa ako ng solusyon sa problema ko sa kanya. Hanggang sa nagulat ako sa sinabi niya na siya na raw ang magbibigay ng solusyon sa problema ko. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ni Tiago. Pero dahil curious ako sa sinabi niya, ay tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Isang gabi lang, anya na may hagod sa balikat ko. Tumigil ka, Tiago. May asawa ako. Pagpupumiglas ko. Pinagpipilitan niyang pagbigyan ko na siya kahit isang gabi lang. Tutal, hindi pa naman daw kami kasal ni Benjo. Hindi ko akalaing hahantong kami sa ganung usapan ni Tiago. Na ibebenta kong sarili ko para lang mabayaran ang utang ko sa kanya. Hindi ako pumayag kaya mas nagalit siya. Ipapahuli niya na lang daw ako sa pulis kung di ko siya mabayaran. Naiiyak na ako dahil sa takot na baka malaman yun ni Benjo. Lalo na't marami pa namang marites sa amin. Huwag mo akong madaan-daan sa mga paiyak-iyak mo, Ednely. Akin ang inutang mong pera, singhal ni Tiago. Kung papayag ba ako sa gusto mo, mawawala ng lahat ng utang ko? Naiiyak kong sambit. Oo naman, basta mapaligaya mo ako. Basta ba lahat, gagawin mo. Maangas niyang tugon.
Gusto ko siyang sampalin, pagtatadyakin kaso hindi ko magawa dahil sa takot ko. Hayop talaga siya. Pero wala akong magagawa kundi ang pumayag na lang. Nakipagkita ako sa kanya para lang mabayaran ko na ang utang ko gamit ang aking katawan. Kita ko sa mga mata at galaw niya yung pagkasabik na makuha ang kagustuhan niya. Kung pwede lang tumakbo, ginawa ko na. Kaso hindi ko maigalaw ang mga paa ko dahil ito na lang ang paraan para mabayaran ko ang utang ko sa kanya. Sinimulan na niyang halikan ang leeg ko habang ako'y umiiyak. Hinayaan ko na lang siya sa kung anong gusto niyang gawin. Habang binabayo niya ako ay tumatakbo na lang sa isip ko ang asawa ko. Mga anak ko. Pamilya ko. Pagkatapos ng nangyari ay nakiusap ako sa kanyang wala sanang makakaalam sa nangyari sa amin. Nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Nagawa kong magkasala kay Benjo dahil sa utang ko sa 5-6. Naging kabayaran ang katawan ko. Sana hindi na lang ako umutang pa. Hindi na sana humantong pa sa ganito ang lahat. Sa nangyaring yun ay ilang araw din akong hindi nagtinda sa palengke. Edna Lee, ano bang nangyayari sa'yo? Dumalaw ako ngayon sa inyo kasi hindi ka na pumupunta sa palengke. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi na pumupunta si Tiago sa pwesto mo para singilin ka. Marami na rin nagkaka-interes sa pwesto mo. Siyempre, hindi ako pumayag. Dahil ang gusto ko ay tabi pa rin tayo. Pag-aalala niyang sabi sa akin. Habang nagkukwento si Nena sa kaganapan sa palengke, unti-unti na ring tumutulo ang luha ko. Naalala ko na naman yung nangyari sa amin ni Tiago, na naging pambayad utang lang ang katawan ko sa kanya. Agad namang napahinto si Nena dahil sa paghagulgol ko. Bakit ka umiiyak? Pag-aalala niya. Nena, hindi na pumupunta si Tiago. Kasi nabayaran ko na siya. Nagbenta ako ng katawan para lang makabayad. Pag-aamin ko sa kanya. Laking gulat ni Nena sa pag-amin ko sa kanya ng totoo at sa hindi ko inaasahan ay narinig lahat ni Benjo ang sinabi ko. Anong sinabi mo? Nagbenta ka ng katawan para may babayad lang sa utang mo? Anong utang? Anong utang yun? Singhal niya habang pinapakalma siya ni Nena. Inamin ko ng totoo kay Benjo kahit alam kong magagalit ito sa akin. Nakukonsensya ako sa nagawa ko. Ang gusto ko lang naman ay maging maginhawa ang buhay namin. Bakit hindi ko raw sinabi sa kanya? Bakit daw pumayag ako? Ang dami niyang katanungan. At isa lang naman ang sagot sa mga tanong niya. Dahil wala akong ibang alam na paraan para makabayad, kundi yun lang. Kung nagsabi ka lang sana noon, hindi naman kita pababayaan eh. Pero ano pang magagawa ko nangyari ng lahat. Alam mo Edna Lee, kahit mahirap tayo, hindi ko nagawang gawin ang pagtaksilan ka. Kahit nakasal lang tayo sa banig. Ani Benjo na naluluha na rin. Batid kong masamang-masama ang loob niya sa nagawa ko. Ilang sandali pa'y nadatnan na kami ni Mama na nag-iiyakan. Nagtaka siya siyempre pero hindi muna kami nagkwento. Napadaan lang daw siya doon para sabihing may kasalang bayan na namang magaganap sa amin. Tinatanong niya ulit kami kung interesado pa raw ba kaming magpakasal. Hindi ko po alam ma. Pasensya na po pero
Hindi ko po kayang pakasalan ng anak nyo. Seryosong tugon ni Benjo. Noon ko na pinagtapat sa nanay ko ang lahat ng tungkol sa pagkakasala ko. Maging ang sarili kong ina ay hindi matanggap ang nagawa ko. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Yan na nga bang sinasabi ko kapag walang basbas ang pagsasama nyo eh. Ani Mama. Kahit po pumayag si Ednely, malabo na rin pakasalan ko siya sa nagawa niyang pagtataksil sa akin. Singhal ni Benjo saka nag-walk out. Dahil sa nangyari ay hiniwalayan ako ni Benjo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakikipagbalikan sa akin. Pero umaasa pa rin akong sana ay mapatawad niya ako. Para maayos at mabuong muli ang pamilya namin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa po ninyo sa aking kwento. Ang inyong kapuso't kabarangay forever, Ednely.